Kinwestiyon ng Office of the Ombudsman ang kredibilidad ng joint affidavit ng 18 dating Marines na nag-akusa ng malawakang pamamahagi ng pera sa mga opisyal ng pamahalaan. Ayon sa Ombudsman, may mga detalye sa affidavit na posibleng minanipula, kabilang ang mga larawang inilahad na maaring nangyari pa bago ang kasalukuyang administrasyon. Yan ang umaraghadang balita ni Mari Ocampo. Nakitaan ng anomalya ng Office of the Ombudsman ang laman ng affidavit ng mga nagpakilalang dating mga marino na nag-deliver umano ng mga mali-malitang pera sa ilang politiko. Sa kanyang pagharap sa media ngayong Biyernes, ibinunyag niya na isang source umano ang nagsabing may bahagi sa affidavit na minanipula ang timeline upang magmukhang nangyari ito sa kasalukuyang administrasyon. There was a delivery done in of the 18 Marines. Supposedly the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, no? One of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. So it's not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was done. Tumayong Speaker ng Kamara si Marinduque Congressman Lord Alan Velasco mula Oktubre ng taong 2020 hanggang Hunyo ng 2022. Dahil sa impormasyong ito, hindi inalis ni Remulla ang posibilidad na ang ilan sa mga sinasabing delivery ay nangyari pa noong Duterte administration. Binanggit din ng Ombudsman si dating Congressman Mike Defensor bilang isa sa mga instrumento umano ng affidavit. Duterte time definitely yung isa ron, yung isang na-point out sa akin na nag-inform sa akin. I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with the picture that was shown. Well, he was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. Meron na lumapit na Mike Defensor tungkol sa picture niya. Sino tanongin niyo siya kung sino yun? He might want to tell you. Hanggang sa mga oras na sinusulat ang balitang ito ay sinubukan ng PRTV News na kunan ng panig sina Attorney Baligod at Defensor, subalit wala pa silang tugon ukol dito. Patuloy namang hinihintay hanggang ngayon ng Ombudsman ang individual na mga affidavit mula sa mga nagpakilalang dating marino bago magpadala ng sabina. Mahalagaan niya na ang bawat nilalaman ng affidavit ay batay sa personal na kaalaman ng mga lumagda at hindi sa mga narinig o nabasa lamang. Ang problema, marami hong lumabas na affidavit na akala mo lahat sila nandun. Pero alam naman natin na hindi maaari mangyari yun. At 18 tao lagi ang kasama sa bawat pagkilos na naroon, hindi naman ito tugma sa normal na katotohanan. Kaya dapat, panindigan nyo lahat. Tsaka, ilagay nyo yung detalye ng bawat isang tao kung saan siya kasama. Kasi sabihin natin, there were 200 deliveries or 100 deliveries. Kasama pa siya sa 100 deliveries, hindi siya nawala kahit minsan. Iginiit ng Ombudsman na layunin ng kanilang investigasyon na linawin ang mga detalye ng mga paratang at matukoy ang mga aktual na pangyayari. At habang patuloy ang fact-finding ng Ombudsman, inaasahang mas malinaw na malalaman kung may batayan nga ba ang mga paratang na inilahad ng grupo ng 18 dating nagpakilalang mga marino. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.